ating saligang batas. Kung guilty, guilty yan. Pakikita nyo yan. Dahil gano'n naman eh. Pero kahit sino sa kanila kasi right now is not capable of rendering a guilty verdict kasi 13-11 yan eh. Walang may 16. So, you are looking at the numbers na neutral na talagang ebidensya ang pagbabasihan para malaman natin kung may kasalanan ba yung nasasakdal o hindi. So yun yung sa akin, yung teleconferencing that should be allowed because that has been allowed in the past already. Yung walk out, walang ibig sabihin yun. Walk out, eh di talo kayo. In-admit nyo lang na talo kayo, ay wala na kayong argument, that's why nag-walk out kayo. Kahit natin po sa inyo, attorney, parang medyo napanood ko naman po kahapon yung issue doon na yung about nagsalita si Erwin po na ang gusto lang kasi mangyari ng majority kaya po meron silang argumentong gano'n eh yung kung pwedeng maka-attend through via Zoom yung mga wala po doon sa sa gagawing committee nga po nila na ayaw pumayag ng mga minority na gano'n ang gagawin na ang gumawa naman ng batas na yun, ng rule of ng Senado, ay si Risa Hontiveros at saka si Kiko Pangilinan nung time na kay Laila de Lima. Pero bakit, ang tanong ko lang po, bakit ayaw nilang gawin ngayon na gusto naman ng minority na gawin nga po yun ng rule ulit ngayon kung magkakaroon ng deliberation? Yung kasing gustong gawin ng minority, yung kinabibilangan ng minority, is bawasin yung number ng majority. Okay, kaya kinakasuhan nila ng kinakasuhan. Yung gusto nila kasuhan lahat eh. So sino ba may kaso na? Si Marcoleta, si Cheese, si Joel, si Jinggoy. Gusto nilang kasuhan lahat. Pero ito kasi yun yung kanilang kumbaga paniwala na pag kinasuhan nila at na-aresto, mababawasan yung constitutional threshold na 24. And therefore, kung mababawasan yung 24, hindi 16 para maka-impeach kasi kulang nga sila eh, 12 lang sila eh. So, yung kanilang hope is bawasan nila yung dami ng mga nakaka-attend na majority sa session ng Senado para bumaba yung threshold. Hindi po mali po ang kanilang paniwala because for as long as 24 ang senador, the constitutional threshold remains at 24. Babawasan lang po yun pag may nagkaroon ng vacancy, may namatay, may nag-resign, merong naging permanently incapacitated, hindi niya na mape-perform yung kanyang duty. Yung pong mga bambabatas natin, hindi pwedeng pigilan na mag-attend sa session. Yan po because they represent the voice of the people. Bawat isa sa kanila, boses ng kanilang constituents ang dala nila. So you cannot prevent them from attending the session. So ngayon, ang sinasabi ng majority, kung mangyari man na kami ay mapagbawalan dahil dumating sa panahon na hindi sila papayagan ng korte na umattend ng session, merong ganun kasi na pwedeng pagbawalan sila ng korte kung nasa korte na. No? Pwede silang umattend ng session through teleconferencing or video, sa video, para sila ay maka-attend pa rin at ma-represent nila yung kanilang constituents. Pwede po yun. Kaya sabi ko nga po dun sa aking isang post, kahit ikulong mo yung 13, yung Valiant 13, 24 pa rin ang threshold. Hindi magbabago yun. So yung kanilang ginagawa is para mapababa nila kasi yung bilang, para gusto nila kasi mag-increase. Kaya ang sinasabi ko, bigyan natin ng pagkakataon yung bagong mayorya because yung bagong mayorya gustong sumunod sa tamang proseso ng impeachment ayon sa ating saligang batas. Kung guilty, guilty yan. Pakikita nyo yan. Dahil gano'n naman eh. Pero kahit sino sa kanila kasi right now is not capable of rendering a guilty verdict kasi 13-11 yan eh. Walang may 16. So, you are looking at the numbers na neutral na talagang ebidensya ang pagbabasihan para malaman natin kung may kasalanan ba yung nasasakdan o hindi. So, yun yung sa akin,
yung teleconferencing that should be allowed because that has been allowed in the past already. Yung walkout, walang ibig sabihin nun. Walkout, di talo kayo. In-admit nyo lang na talo kayo, ay wala na kayong argument, that's why nag-walkout kayo. Yes, Attorney Garcia. Parang mga bata, pag hindi binigyan ng candy, nag-walk out. Pag hindi na pagbigyan sa gusto, nag-walk out. Naglulupasay. Tapos kapag kunwari, na-checkmate dahil binabalik lang sa kanila yung pangyayaring ginawa nila, trauma nila noon. Pagka-I harot, please. Itong mga senador natin mahina sa parliamentary practice. Ang sabi po ng Supreme Court, ang isang Senate sitting as a plenary ay pwede niyang baguhin ang kanyang sariling rules. Kaya nga po tinawag na plenary, anything goes by motion. So even against rules, yung ginagawa ninyo na motion, in process of hearing a motion, you can change your own rules. So nung sinabi nila na we wish to amend the rules, okay lang yun kahit against the rules yung amending the rules. Kasi bilang independent body, you can change your own rules. Sabi po yan ng Supreme Court. Kaya siya tinatawag na plenary, anything goes. Pero ang mas maganda po sana ng process ay number one, nag-motion muna sana to suspend the rules para hindi mag-apply yung one day before, yung mga kung ano-ano mang debate, pagdating sa mga ganong question. Pero implicit na yun, kahit hindi nila i-air yung motion to suspend the rules, implicit yun sa motion na ipasa on that very moment yung motion ng teleconferencing to vote. Implicit na po yun, suspend the rules. Ngayon po, kapag nag-motion sila to divide the House na wala ng deliberation, okay lang din po yun kung yun yung pleasure ng majority. Kaya nga po siya tinawag na plenary kasi again, anything goes. Kung ano ang pleasure ng majority, yun po ang masusunod. Kahit sabihin ng majority na wag na kayong magsalita, wala ng debate, yun na po ang masusunod. Yung debate po, ang nasa Constitution lamang ay kapag magpapasa ka ng batas, ito naman ay hindi batas, rule lamang ito, internal rules lamang, so hindi yan constitutionally mandated na magkaroon ng deliberation. Kaya kapag sinabi ng majority wins na wala ng deliberation. Kaya kapag sinabi motion, change the rules, kahit walang motion to suspend the rules, implicit na po yun, at sinabi ng majority na wala ng deliberation, sundin po ninyo ang majority dahil yun ang nakalagay sa Constitution. Ngayon po, ipinagbabawal ba ng Constitution ang teleconferencing? Hindi po. Hindi po nakalagay sa Constitution yung venue kung saan uupo ang Senate. As a matter of fact, hindi naman unconstitutional during the time na nag-allow sila ng teleconferencing noong COVID. Therefore, valid ang teleconferencing. Again, plenary. Kapag nakaupo as plenary yung Senate, anything goes, including yung pagtalaga ng teleconferencing as a matter of rule. Ngayon po, dapat ba nating ipagbawal si Senator Bato na bumoto at yung dalawang kakasuhan nilang senador daw na maaaring makulong na this weekend? Hindi. Dahil, in principle, we are a Republican government. Ibig sabihin, we are being governed by representation and for the people. Democracy because by the people. Republican because for the people. You represent. You sit sa Senate, you represent the people. Sabihin yung boses ng taong bayan. Pag tinanggal mo, Senator Bato, tinanggal mo yung dalawang senador at hindi mo sila pagbotohan, na-represent na ba yung mga tao? Na-defeat na po ang Republican essence ng ating gobyerno. Attorney Respicia, thank you po. Talagang napapa-uurong dila ako sa inyo. Attorney Yvette, baka meron po kayong gusto pa pong susugan na tanong. Yes, merong may practical considerations, bakit na-bring up yung issue ng pag-join sa proseso ng Senado via teleconferencing. We have to remember, these pending cases, dito sa sinasabi nila, kakasuhan nila ng mga senators, assuming na they are placed under arrest, they are still presumed innocent, So, they still have the right, to perform their obligations. In fact, may dadagdag dito si General Garcia. But suffice it to say, na bayad yung ng taong bayan, ang sweldo nila, kailangan magtrabaho sila, correct?
hindi mo po pwedeng i-curtail ang kanilang mga karapatan to perform their duties. Kaya nung may nagsabi isang senador, kaya nyo yan ginagawa, ina-anticipate nyo kasi makukulong na sila, yung kung sino man yan. Gusto nyo pa rin silang pamutuhin precisely because they are still innocent. No? Again, we go back to our constitutional rights at binoto yan ng taong bayan. Kaya, for further discussions, I will again give the floor kay Attorney Garcia kasi maganda magiging explanation niya tungkol dito. Yung pong Article 7, Section 11, sinasabi doon, yung arrest, hindi mo pwedeng arrestuhin yung isang magbabatas kung siya ay papuntang umattend ng session. No? Pagka ang parusa ay 6 years below. Ang implication po nito is actually hindi mo pwedeng pigilan ang isang pambabatas kung siya ay pupunta para umattend ng session ng Senado o ng Kamara. So, wala pong sinasabing pwede mong pagbawalan. Kaya sa akin po, sa aking pananaw, kung inaresto mo yung 13 at sinabi ng 13 may session kami, dalhin mo kami sa Senado, ikaw ay pulis, wala kang magagawa kundi dalhin mo sila ng dalhin at sunduin mo sila ng sunduin araw-araw yung may session sila sa Senado dahil yun ang paliwanag sa ating saligang batas. So you see, no, yung practical consideration, bakit mag-teleconferencing, no? Ina-advance ni Attorney Garcia, assuming na makulong yan, or dahil kailangan pa rin sila mag-attend, hingi ka ngayon ng permiso sa korte, payagan nyo siyang lumabas ng presinto para mag-attend. No? Andyan yung mga police, after nung session ng sa Senado, ibabalik mo na naman sa kulungan. So yun yung practicality, no? Kasi they still have to perform. So mag-teleconferencing na lang. Hindi nyo pwedeng i-disenfranchise yung mga bumoto sa kanila dahil sa yung schema na gusto mong gawin para ma-prevent lamang yung mabawasan mo yung constitutional threshold. Ano po yan? It's a futile exercise. Huwag nyo na lamang pong i-explore para manatili tayong mapayapa at makapagtrabaho ng mabuti ang ating Senado. Total, 13-11 ang bilang nyo eh. So therefore, neutral yan. So, kayaan nyo na lang magawa yung dapat gawain. Matupad yung inyong tungkulin sa saligang batas na to try and decide the impeachment case of the Vice President. Ang karapatan po na pagboto pagdating sa impeachment or any matter doon sa Senate ay exercise ng taong bayan through their representatives. In fact, hindi mo dinedeprive yung representative, dinedeprive mo yung taong bayan. As a matter of fact, the right to participate in political exercises is a right conferred by the people at hindi mo pwedeng i-deprive yan sa tao kahit makulong, as a matter of fact. Bakit? Merong mga penalties na ipinapataw sa isang tao na kapag hindi siya ipinataw as penalty, possess niya pa rin yung right na yun. Halimbawa, civil interdiction. Kapag hindi kasama sa penalty yung civil interdiction, pwede pa rin bumoto yan at pumirma sa mga pagtata. Kung wala sa penalty na disqualified na siya na maging politiko o maging public servant, pwede pa rin siyang maging politiko at i-exercise niya yung kanyang political powers and representation. So kahit sabihin mong guilty itong mga senador na ito at wala namang political disqualification na ipinataw sa kanila, maintain pa rin nila yung karapatan nilang mag-participate doon sa Senate. Dahil political right nila yun, political right ng tao through them. Dahil wala namang ipinataw na penalty na gano'n laban sa kanila. Kaya mali yung sinasabi ng mga commentators, yung mga nakakulong nga, hindi pwedeng makapag-teleconferencing. Bakit? Senador ba sila? Okay. Di ba? Pero hindi. Pero kapag binataw sa kanila disqualification to serve publicly, yun, bawal na sila. Pero kung hindi pa pinapataw, lalo na wala pang conviction at wala pang ang case innocent pa nga Therefore, wala pang political and civil interdiction. Libre pa rin silang exercise yung kanilang political power. Thank you very much, Attorney Harold. Pwede pa natin pagbigyan yung isa pa nating katanungan from our